And welcome back again mga kalapatids dito sa aking channel So for today's video, bibigyan ko lang kayo ng update regarding dun sa isang ibon nga natin na nabaril last time or yung nabali yung paa niya. And tawag ko nga dito ngayon is si Putol kasi nga literally speaking is naputol yung paa niya, yung buto niya sa bandang leg. So bibigyan ko lang kayo ng update. So tara, samahan niyo ako. So bali ayun nga mga kalapatids, bago ko pakita sa inyo yung ibon na ginamot natin last time, actually 1 week na yon, na tinahin natin yung paa niya, then medyo maga siya ngayon, papakita ko sa inyo. Pero bago lahat, sisingsingan muna natin yung isang ibon natin na to na napisa, then actually 4 days na to, and pwede na siyang singsingan na ipanglalaro natin sa darating na South nga 2020 and 2021. So tara, samahan nyo muna ako, singsingan muna natin yung isang ibon. Then actually yung isang itlog niya is hindi nagtuloy, hindi napisa, nabugok siya. Pero nung sinilip ko naman yon, parehas na fertile. Hindi ko lang alam bakit hindi nagtuloy yung isang ibon, yung isang itlog niya na maging sisiw nga. So tara, kunin ko lang yung ibon, then singsingan muna natin. So bali mga kalapatids, ito na nga yung isang inakay na sinasabi ko na sisingsingan natin. Ayan, sa tanda ko is 4 days na to, kaya pwede na siyang singsingan. Ayan, mapapansin nyo malaki na yung paa niya, hindi na malalaglag or hindi na siya mahuhugot pagka nilagyan natin ng singsing. So ito yung mga singsing natin ng pang south sa susunod na season or yung parating na season. Then ito is BFRC and PBFRC. Kung napanood nyo yung vlog ko nga before, sabi ko nga is hindi mo na tayo lalaro sa UFC, kaya ibang singsing muna yung kinuha natin, BFRC and PBFRC. So ayan, kuha lang muna akong singsing. Bali tigda dalawa ang singsing nito. Ayan. So ito na yung singsing mga kalapatids, dalawa. Bago ko siya isuksok is inililista ko muna dito yung ring number, then kung ano yung bloodline ng ibon. So ito is dapat maging practices nyo rin na gawin para kung sakali man na manalo yung ibon, meron kayong record, alam nyo kung saan nanggaling or kung anong bloodline yung ibon na inilaro nyo. So lilista ko muna. Bali ayan mga kalapatids, nailista ko na yung ring number, then yung bloodline ng ibon. So ayan, kung mapapansin nyo is ang bloodline nitong ibon na to is Sablon, Derao Sablon. Cross siya ng De Bruxelles, double impact line. So ayan susuksukan ko muna ng singseng, then papakita ko sa inyo yung ibon natin na nabaril nga. Kalapatids, okay na, naisuksok na natin yung singseng. Magkabila siya kasi nga naka double club tayo ngayon, BFRC and PBFRC. Yan. So okay na, babalik ko na and papakita ko na sa inyo yung nabaril natin na ibon. Bali ayan mga kalapatids, yung nabaril nga natin na ibon, kung napapansin nyo is isinabit ko siya. Ayan, napapansin nyo nakasabit para yung paa niya is hindi niya na itatapak or hindi nagagalaw. So ayan nga, and nung nakaraang araw is nilanggas ko yung kanyang sugat. Ayan, mapapansin nyo medyo maga pa. Ayan, namamaga siya. Then yung kabila naman is ganun din. Ayan medyo maga, pero naglangib na. So ayan, makikita nyo, kumbaga ay naghihilom na yung sugat, pero yung buto niya is hindi pa natin masyadong makikita. Then ito nga, 1 week na yan mga kalapatids na nandyan siya.
And actually itong pagsasabit ng ibon is isinadjust sa atin to ng isa nating tropa na nagkakalapate, si Jomel Mangalos, taga dito lang. And yung tropa din natin sa Bulacan na si Libin Santos, ano, ayan, barkada natin yan sa Bulacan na nagkakalapate. Then before kasi is nagmamanok siya, and nabanggit nga niya sa akin nung napanood niya yung vlog na nabaril nga itong kalapate na to. Nag-chat siya sa akin, then sa sabong daw kasi kadalasan nasugat ng mga manok is sa paa. Then ang ginagawa niya, basta paa ang sugat, is isinasabit din niya na ganyan para hindi nagagalaw. May brace yung paa niya, then hindi nagagalaw para mas madaling tumubo or maghilom yung kanyang buto or yung sugat niya. So ayan, okay naman siya mga kalapatids, mapapansin nyo. May pagkain, tumutuka naman, kumakain naman siya, then umiinom. Then nagbibigay tayo ng antibiotic na which is yung Amtil 500. So tiga kalahati lang araw-araw para madaling maghilom nga yung sugat niya. So ayan, 1 linggo na siyang nakasabit dyan. Dahil nga isinadjust sa atin ng mga tropa natin na nagkakalapate para daw hindi gumalaw nga or hindi niya maitapak yung paa. So ayan yung update regarding dyan sa ibon natin. And actually pinangalanan ko nga yan ng putol kasi literal na naputol nga yung kanyang buto dun sa kita niya. Kung napanood nyo yung previous vlog natin. So ayan, sana mag-recover yung ibon natin. Hindi ko man mailaro is gagawin natin breeder to. And regarding naman sa katawan niya, dahil nga kumakain naman siya, hindi naman siya ganun namamayat, hindi bumabagsak yung katawan niya kasi tumutuka siya kahit papaano kumakain siya. So ayan lang muna yung update mga kalapatid sa ibon natin. Abangan nyo na lang sa mga susunod na vlog ko kung magre-recover itong ibon na to, kung magpo-fully recovered siya. So ayan, 1 week na yan. Tingnan pa natin, 1 linggo. Sana mag-recover yung ibon. So ayan mga kalapatids, nakita nyo nga yung update regarding dun sa ibon natin na barel. So sa mga comment nga pala, meron akong nabasa, sabi nila is baka daw hindi na barel, baka daw ang nangyari is sumabit daw sa kawad ng kuryente or what, kaya nagkaganon, kaya dalawang paa. Pero hindi natin alam kasi hindi ko nakita kung ano talaga yung nangyari dun sa ibon. Pwede ring mangyari yun, yung sinasabi nga nila na nabagting siguro or nasabit nga dun sa kawad ng kuryente yung paa niya. Pero ganun pa man, nire-recover naman natin yung ibon mga kalapatid. So abang-abang na lang kayo sa mga susunod na vlog kung ano ang mangyayari. Then palagay ko is hindi naman mabubulok yung paa niya kasi 1 linggo na nga. Kung mabubulok kasi yon, makikita naman natin yung paa niya na kulay pula talaga, which is yung talagang paa niya dapat mangingitim na yon. And medyo na kumbaga is talagang nabubulok na, mapapansin mo nabubulok. Then yung paa nga kung napansin nyo is okay pa naman, kaso medyo maga. Natural lang yon na mamamaga kasi may sugat nga at naghihilom kasi siya. Natural lang na mamaga yung part nung may sugat sa kalapate mga kalapatid. So ayun, abang-abang na lang kayo regarding sa susunod na update. Madalang ako makapag-vlog ngayon kasi nga wala tayong karera, wala akong mai-content, wala akong maipakita sa inyo na training man or ano man sa ano. Pero abang-abang kayo kung matutuloy pa yung summer race. Tingnan natin kung matutuloy. So that's it for today's video mga kalapatids. Pero bago ang lahat, syempre shoutout ko muna yung mga nagpapa-shoutout. Bali ito mga kalapatids, yung mga nagpapa-shoutout, shoutout ko kay Ken Love, kay Eric Flores from Lubao, ayan. Shoutout din kay Pigeon Love TV, isang vlogger, pasyalan nyo yung channel niya. Shoutout din kay Edwin Bundalian. Shoutout din kay Joms Love from Ilocos Norte. Shoutout din kay Young Wild, kay Global Racing Below. Shoutout din kay Golden Sea Love. Shoutout din kay Tres Marias Love TV from San Fernando, Pampanga. Kay Rockers Love from Angeles City. Kay Jimmy Romero. Shoutout din kay Rafael Malinaw. Kay Blas Sereno Alar from Rojas City, Capiz. Shoutout din kay Father Ensan Huertas Love TV, isang vlogger din, pasyalan nyo yung channel niya. Then kay Juan Miguel de la Cruz from Concepcion, Tarlac. Shoutout din kay Andre Von Javier Marzan. Then shoutout din kay Meng Love Tenozo. Then shoutout din kay Edward Gaspe,
kay Rowel Barrera, kay Christopher Quasay from Bataan, Nal Pigeon Love TV, isang vlogger yan, pasyalan nyo yung channel niya. Shoutout din kay John Paul Velasco from Cabiao. So ito yung pumasyal sa atin noong nakaraan kasama si Garahe PH TV, ano. And shoutout din kay Gulbang Love from Florida Blanca, Pampanga, kay Richard Ducog from Pasig City, kay Arvin's Love from Southern Oregon, USA. Shoutout din kay Rodelio Malabago from Malabon. Shoutout din kay Randel Gamboa, kay Jim Love from Dao, kay Ray the Pigeon Fancier from Labangan, Zamboanga del Sur. Yan, shoutout sa inyo lahat. Then kay Ian Bernardino from Saragossa, Nueva Ecija. Ito yung may Taiwan Gold na ibon nga, si Sir Ian, ano, shoutout po sa inyo. Shoutout din kay NHA Love from Cebu City. Shoutout din kay Abner Mabanan and Ninya May from Tanawan City, Batangas. Shoutout din kay Mac Kulot Love TV, so isang vlogger, pasyalan nyo yung channel niya. Suportahan nyo rin tulad ng suporta na ibinibigay nyo sa akin. Shoutout din kay Seng Liangco from Bacolor, Pampanga. Then lastly, kay The Lopman's Guide TV, isang vlogger din mga kalapatid, so pasyalan nyo yung channel niya. So that's it lang, yung mga nagpapa-shoutout mga kalapatid. Sa mga gusto magpa-shoutout, just comment below, wag kayong mahiya. Then yung location nyo. That's it for today's video. Bigyan ko na lang kayo ng mga update pa sa mga susunod na vlog regarding dito sa ibon nga natin na barrel or what. Hindi ko alam kung ano nga. Good luck sa atin lahat and happy flying.